kung gusto nyo pong maunawaan ang mas malalim na ibig sabihin ng pagpupunta sa gawain ng Panginoon, we have to visit the basis why we have church. It is the tabernacle of the Lord. Yung tabernakulo ng Panginoon na kung saan doon po naroon ang kabanal-banalan. Naroon, mga kapatid, yung dahilan bakit may kabanalan sa buong mundo. It's because God resides in the tabernacle. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I want to share to you today the importance of the tabernacle, bringing you back to the time of Moses and to the time of Jesus. Mapapansin niyo, mga kapatid, na ang ating church, mga kapatid, ang nakalagay sa harapan ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At it is for good reason, because this church belongs to our God, to our Savior, Jesus Christ. That's why we have in our altar our Holy One, the God that saves us, who became a man to share us His presence. Draw near, yan po ang sabi ng Bible. Lumapit na raw tayo, mga kapatid, sa Kanya. Nung unang panahon, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Kahit gustuhin natin, lalo na kung di tayo Hudyo. There is no access for a Gentile member like us to come near the Lord. Only the Jews, ang mga Hudyo, ay meron pong access sa Panginoon. Hindi po direkta. Meron pong mga pari, meron pong mga saserdote na pumapagitna para gawin ang paglapit ng tao sa Diyos. Hindi po direkta, mga kapatid. Sa panahon, mga kapatid, ni Moses, in the Old Testament, dahil ang Bible po natin dalawa po, Old and the New. Praise God. At mga kapatid, the new religious observance taught by Moses in the desert centered on rituals. Ang pinasimulan ng bagong pamamaraan ng pagsamba ng mga Israelita sa panahon ni Moses ay punong-puno ng ritual, mga seremonyas, mga kapatid, upang ang ginagawa sa tabernakulo, in the tabernacle, and amplified Israel's sense of separateness. Bakit kailangan may ganito pang mga gawain at mayroon pang ganitong seremonyas? Lalapit sa Diyos, maghahandog ng alay. Bakit ganon? Kasi kailangan ipakita ng Diyos na ang bansang Kanyang pinili ay hiwalay sa mga paganong bansa ng ibang lugar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinapakita ng Diyos ang bansang Israel na Kanyang pinili ay bukod tangi, mga kapatid, na bansa. Sila po'y banal, sila po'y hiwalay, at sila'y iisa sa Diyos na buhay. Under the lordship of God and the tabernacle, ang tabernakulo shows the pattern of worship. Kung bakit tayo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon umaawit sa Panginoon, kung bakit tayo nananalangin sa Diyos at sumasamba sa Kanya sa panahon natin ngayon, batay po yan dun sa dating ginawa ng mga mananampalataya ng ating Panginoon, pinasimulan po ni Moses. At dadalhin ko po kayo, mga kapatid, sa tabernakulo, na kung saan katakataka pero totoo. Kung tayo po ay may isa pong lahi na kadalasan ay bumabiyahe, natural kailangan yung ating pong camp, mga kapatid, o kampamante, ay kailangan safe. Kailangan meron pong mga sundalo na nakabantay sa paligid. Merong mga gwardya. Dahil yung ating mga kayamanan, kung meron man, ating pong linalagay lang sa mga tent, sa mga tolda. Sa panahon ng Israel, sa tolda lang po sila nakatira. Dahil sila nga ay palakad-lakad, paikot-ikot, at pumupunta sila sa iba't ibang lugar. At sila po'y patungo na po dun sa lupang pangako. Sila po'y nakatira sa mga temporary settlements. At doon sa gitna nila yung templo o yung tabernakulo. Hindi pa po templo ang tawag, tabernakulo. Na kung saan, nandun sa gitna nila,
sa lugar nila, nasa gitna yung tabernakulo at yung kanilang mga tribo nakapaligid sa labas. Kataka-taka pero totoo. Iniingatan nila yung tabernakulo higit kesa sa kanilang sarili. Kasi parang ang naging harang dun sa tabernakulo o presensya ng Diyos sa gitna ng Israel, yung nasa gitna, kung asaan yung simbolo ng presensya ng Lord. Nandun yung pinakakaingatan nila. At sila, para silang bakod. Nakukuha nyo? Lahat po, 12 tribes of Israel, nakapalibot po doon sa templo o sa tabernakulo. At makikita nyo rito mga kapatid, kung babalik mo muna doon sa una, the tabernacle, yan. Ang sistema po mga kapatid, nung unang panahon, ang mga tribo nasa paligid nitong tabernakulo ng Panginoon. At hindi ka makapasok dun sa kabanal-banalan. Dito ka lang sa harapan. Tapos dito, meron ng take over ng mga pare or saserdote. Yung paligid nun, mga tao, bahay ng mga Israelita. So kung sila atakihin ng kaaway, mabilis na mabilis. Kasi sila yung nandoon sa bungad. Pero para sa Israel, importante ang presensya ng Diyos na buhay. Hindi baliwala sa kanila masyado yung security ng kanilang sarili. Kasi importante yung nasa gitna ng kanilang camp. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kung dito naman mga kapatid, ayan, the tabernacle proper, yung kanina na, sige balik mo una, yung eto mga kapatid na lugar ng kabanal-banalan, hanggang labas lang po yung mga Israelita. Gusto nila makipag-ugnayan sa Diyos, hindi sila basta-basta makakapasok. Kaya kung sila naman papasok dun sa loob, hindi maari dahil ang pwede pumasok dito, priest lang po. At may mga seremonyas para magampanan yung paghuhugas ng kasalanan ng tao para makalapit sa Panginoon. Now, the tabernacle shows us the pattern of worship. Natuto tayo paano sumamba batay dito sa pattern na ito. Una kong papakita sa inyong mga kapatid yung damba ng tanso. Na kung saan mapapakita sa atin na kung gusto mo lumapit sa Panginoon, dahil una talaga ang Diyos, nagkaroon ng desire para manahan sa kanyang mga nilikha. Walang makakalapit sa Diyos kung hindi papayag ang Diyos na tayo palapitin sa Kanya. Tandaan nyo yan. Huwag tayo magsasabi, dahil tayo'y banal, gusto natin maging maka-Diyos, tayo'y malapit sa Diyos. Hindi. Gumawa ng paraan ng Diyos. Siya ang unang gumawa ng paraan na para tayo makalapit sa Kanya. Siya ang unang lumapit sa atin. Palakpakan po natin siya. He is the one who initiated the relationship. That's indeed true. When the Bible says, God so loved the world, that God so loved the world that He wants the world not to remain as it was. Kaya siya naparito para baguhin yung sanlibutan ng kanyang minahal para mabago ito at magkaroon ng tinatawag fellowship ang Diyos at ang tao. Pero mga kapatid, para ano itong tinatawag na damba ng tanso or brazen altar? Yan po mga kapatid, paano makakalapit ang tao sa Diyos? God longed to dwell among His people. How? First, God required people to sacrifice perfect animal for sins. Hindi naman tayo makalapit, mga kapatid, sa Diyos dati dahil sa kasalanan. At hindi po tayo ang pinag-uusapan doon. Pinag-uusapan mga Hudyo. They cannot come to God. And yet, mga kapatid, they can come to God, Leviticus 17:11, by sacrifice of animals. Mga animal na maganda, panganay, walang sakit, malusog,
bagay ialay sa Diyos. Para ano? For a substitution to the sins of the Israelite. Ang animal, mga kapatid, na inosente ang siyang mamamatay in behalf of the sinners. Praise God. Dito ginagawa yan sa tansong dambana, na kung saan hahawakan po nung sinner yung hayop, mga kapatid, at doon papatayin, mga kapatid, yung hayop for the forgiveness of the sin of the sinner. Sacrifices were needed to be offered on a regular basis. Hebrews 9:25. Bringing animal offering to be killed, symbolically putting the person's sin onto the animal. Natatransfer ngayon yung kasalanan ng tao dun sa animal na hinahandog dyan sa tansong dambanang yan. At mga kapatid, the animal died in his place. Namamatay po yung animal dun sa dambana na yon, substitution para sa kasalanan ng tao. But when Jesus came, hallelujah, dumating si Jesus sa ating kapanahunan. Yan po kasi Old Testament Lumang tipan po yan. Ngayon po, mga kapatid, nung ang Panginoon ay naparito, He came, mga kapatid, and became our perfect sacrifice. Hindi na po hayop ang hinandog, mga kapatid, sa dambana. Of course, hindi na po dyan sa literal na tabernakulo na yan. Kundi, mga kapatid, on the cross. When He died on the cross, minsan, hallelujah, once and for all. Once and for all. Yung kanyang kamatayan, sapat na para sa kasalanang magagawa mo ng nakaraan, pangkasalukuyan, at hinaharap. Ganyan yung magandang pagbabago nung si Kristo dumating kumpara sa unang panahon. Na bagamat gusto na ating Panginoon tayo makapiling, unang makapiling ang mga Israelita, ngayon nung siya'y naging tao sa katauhan ni Kristo, minsan lang siya mamatay. Tapos ang kasalanan ng sangkatauhan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise the name of the Lord. When Jesus came, hallelujah, Hebrews 10:10, He died once and for all. Minsan, namatay minsan at para sa lahat. Sakripisyo, mga kapatid, covered all sins, past, future. No more sacrifice needed today. Yun po ang kagandahan, mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon. Kaya pag tumawag tayo, mga kapatid, sa Diyos, ang tawag natin sa Diyos, Jesus Christ. Kasi yung Jesus Christ, mga kapatid, siya yung Diyos na nagpakita. He is the visible being of the invisible God. Nakita natin ang Diyos na invisible. Paanong paraan? Kay Kristo Jesus. Kaya siya ang ating sinasamba. Anuman namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Woo! Hallelujah! Mga kapatid, mga kaibigan, thank you, Lord. Of course, the second, mga kapatid, after naghandog, mga kapatid, ang tao ng hayop na offering, mga kapatid, sa Panginoon para siya'y mapatawad. Siya po, mga kapatid, ay the next step was for the priest only. Ito po, pari lang po ito, ang kikilos dito sa yugtong ito. Yung tao nasa labas, hindi siya makapasok sa inner circle or inner chamber. Hugasang gawa sa tanso. May simbolo rin po ito na papakita sa atin. The next step was for the priest only. In fact, the rest of the work was performed by priests. Kaya nung unang panahon, kailangan talaga ng saserdote. At sa panahon na yon, in our behalf of the people, after making sacrifice, the priest washed himself. Hinugasan niya, mga kapatid, ang kanyang sarili sa pamagitan ng hugasang gawa sa tanso. After making the sacrifice, the priest washed himself at the brass laver. Washing purified the priest. Nalinis po yung saserdote nung siya po'y naghugas ng kanyang karumihan.
sa magitan galing ng hugasang gawa sa tanso. At sabi po rito in Exodus 30:20, mamamangha kayo pero totoo, they must wash so they do not die when they enter into the inner chamber. Grabe po mga kapatid, kailangan gawin po nila yon. Hindi dahil mga kapatid, makapal po yung kanilang dumi sa katawan or kanilang libag ay grabe po. Hindi. Kailangan sila maglinis. Dahil ang ginagawa nila ay banal sa Panginoon. At ang sabi rito, Exodus 30:10 or Exodus 30:20, they must wash so they will not die if they enter the inner chamber. So kailangan talaga maghugas sila kung gusto nila mabuhay pa. No? Mga kapatid, ganyan po ka-stricto dati. They must wash so they do not die. When Christ came, ito naman po ang kagandahan. Kasi yung pinag-usapan natin, let me be clear. Itong sinasabi natin na ginagawa noong unang panahon, anino, shadow of the things to come. Old Testament is shadow. Anino po? Ano yung tunay na nangyari? Bagong tipan na. The time when Jesus came. So nung dumating si Jesus, we Christian, even though we accepted Christ's sacrifice, kahit ikaw naniwala ka, sister, sa Panginoon, kailangan pa rin tayo humingi ng tawad sa Diyos. Kailangan pa rin tayo maglinis ng ating sarili. Hindi ibig sabihin bagong tipan na, andyan na ang Lord at niwala ka na at believer ka na, hindi ka nahihingi ng tawad sa Diyos. At pwede ka nang gumawa ng kung anong gusto mo. Sabi po sa Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us. Sino raw maglilinis? Jesus. If we ask for forgiveness, if we confess our sins, He is faithful and just to what? Forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So hindi na po kailangan itong labor na tanso na maghuhugas ka pa. Kung hindi, mamamatay ka. Hindi po. Sa panahon natin ngayon, napakabilis na po lumapit sa Diyos. Pero kataka-taka, sa ngayon, malapit na po ang Diyos sa atin, doon naman tayo nagpapalayo sa ating mga sarili. O mga kapatid, kaibigan, hindi ka makalalapit sa Diyos kung di muna una nagbukas ng pintuan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa sitas na ating binasa kanina, lumapit ka sa akin. Lapitan natin siya dahil bukas na po ang pintuan. Hindi katulad dati, maraming seremonyas. Hindi ka basta-basta makalalapit sa Panginoon. Ano itong ikatatlo mga kapatid? Hallelujah. Kandelero na taganas na ginto. The golden lampstand. Ay, ninanakaw po yan mga kapatid. Pagka yung mga kaaway ng Israel, kasi yung mga gamit ng Israelita sa pagsamba sa Diyos, hindi basta-basta, mga ginto talaga. At isa na po dito yung tinatawag na golden lampstand. At ito po ay nasa loob na. Kaya ang makaka-access nito, priest. Tayo hindi natin ma-access ito. Ang mga Israelita hindi ma-access ito. So from the laver, the priest passed through the veil into the holy place. The room he entered has the object, 3 golden lampstand, table of the shewbread on the north, and an altar of incense. Meron pong altar doon, dambana ng insenso. Yun ang matutunghayan sa loob. So kasi kanina sa labas Sa labas. Ito, nasa loob na po ito. Ang pari lang ang makaka-access nito. So mamaya mga kapatid, malalo nyo pang maunawaan pag atin po itong isa-sum up. So it was the lamps at the top of each branch. Hindi po kandila ang linalagay doon. Lampara ang nasa kandelabra na ginto. It has lamps on top of each branch, not candles. Its purpose was to provide light in the otherwise dark room. So doon po sa Holy of Holies, madilim po. Pero may ilaw na galing sa kandelaro, mga kapatid.
So dito makita natin, in the New Testament, Jesus called himself light of the world in many places in the Bible. Sinabi ng Lord, siya ang liwanag, siya ang ilaw ng sanlibutan ito. Juan 12:46. Then Christians are also designated as light of the world. Na hindi lang po ang Diyos, mga kapatid, si Kristo ay liwanag, tayo rin raw po na mananampalataya ay dapat magliwanag din. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Acts 13:47. Sabi rito, Acts 13:47, for so the Lord has commanded us, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. Alam niyo mga kapatid, aaminin ko sa inyo, marami po sa inyo umaattend dito. Next time wala na po kayo rito. Hindi dahil ayaw nyo na umattend dito. Kung hindi, dadalhin kayo ng Lord sa ibang lugar para kayo magliwanag. To the ends of the world. Yan ang sabi ng Book of Acts. Hindi lang para maghanap buhay. Para dala-dala natin yung liwanag ng Panginoon. Literal. Hindi na yung nasa kandelabra, yung ilaw, o nandun sa bumbilya, o fluorescent lamp. Ay, fluorescent lamp, panahon namin ni Sister Rose pala yun. Yung ngayon, ibang klase, yung mga ilaw, di ba? Bumubukas pang ganun eh. Galing po sa, sa China halos lahat. Mura raw. Tapos ang bilis naman mapundi. Tapos sabihin natin doon sa Chinese, murang-mura nga yung bilihin, ang bilis naman mapundi. Kaya nga dapat magbayad ka raw na mas malaki para mas matagal yung liwanag. Pero ang Kristiyano, hindi po ganun. Nastunghayan na natin yung kaliwanagan ng Panginoon, kaya namana natin yung kaliwanagan niya. Mula sa kadiliman, napunta na tayo dun saan? Sa kagila-gilalas na kaliwanagan ng ating Panginoon. Ayun. Parang mabigat ang katawan ko, hindi ako makapunta sa church. Oh, hindi mo lang kasi alam ang kalaliman, yung simbolo, kaya ka nasa church. Sometimes we don't appreciate access to our God because it's so wide open. We're so free. Dati mga kapatid, kahit masilip mo, hindi, may belo, may harang. Kaya mga kapatid, kung inyo pong alam ito, ibang klase ka sumamba. Sasabihin mo, ganun pala kahirap dati. Ngayon, binigyan kami ng kalayaan. Ano pa ang hinahantay namin? Ay, sasambahin ko ang Diyos like never before. Sasambahin ko siya, mga kapatid, dahil kung ako pala pinanganak ng Old Testament, pipila ako, mga kapatid, at may daladala akong hayop para ihandog. Hindi ko pa masilayan ang presensya ng Diyos dahil ang mga pari ang siyang gagawa para sa iyo, para sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Don't take for granted what you have. Hindi po, mga kapatid, basta-basta ang inyo pong natatamasa sa panahong ito. Binigay ng Diyos yan dahil sa kanyang biyaya. Mga kapatid, hallelujah. Nandiyan po, in the New Testament, liwanag ang mga mananampalataya. Tapos papasok po, mga kapatid, ang pari sa table of shewbread. Papasok po siya, mga kapatid. Ito po ang talahanayan ng tinapay sa harapan. Ito po yung lamesa na kung saan doon po linagay ni Aaron at ang kanyang mga anak ang 12 tinapay na gawa po sa purong arena. Special, representing the 12 tribes of Israel. At yan po ay tinumpok niya, inayos niya ron. Pagpapakita, mga kapatid, na ito po ay nagtataglay ng continual reminder of everlasting promises of the Lord. Na dun po sa lamesa, pag iyong natunghayan, alam mo na ang ibig sabihin. Hindi ka na magtatanong, ano ba ibig sabihin yan, pastor or brother or minister or bishop? Alam mo na
na ang ibig sabihin niyan, pinakikita mga kapatid sa panahon pa ni Aaron at Moses, ang provider ang Diyos. Dahil kasama po ron yung naalala nyo yung mana na binigay ng Panginoon galing sa langit dahil nagugutom ang mga Israelita. At nung hindi pa po nagkamayaw yung mga Israelita, sabi nila, walang lasa ang tinapay. Nagpadala po ng pugo ang Panginoon. May tinapay na may palaman pa. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. This represents the continual reminder of the everlasting promises of the Lord, covenant between man, or God and the children of Israel, and a memorial of God's provision of food. Pag tayo kumakain, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan manalangin. Lord, salamat po sa pagkain na inyong binigay sa akin sa araw na ito. Sa iyo po ito nanggaling. Pastor, malilimutin ako. Pagkatapos mo kumain, ihabol mo. Kung hindi ka nakapag-pray, pagdighay mo, sabihin mo, Panginoon, salamat sa pagkain na prinibite mo sa amin. Siya ang provider. The bread eaten by Aaron and sons were always replaced weekly on Sabbath. Dahil ito po'y nauubos, pinapalitan po kada Sabado, ang kada araw po ng Panginoon ng bagong mga tinapay. Fast forward tayo sa panahon natin, sa panahon ng dumating ang Panginoong Hesukristo. Jesus called Himself the bread of life. Hindi na po kailangan ka magpunta doon sa lalagyan ng tinapay ni Aaron para makakain. Kasi sinabi ng Biblia, sabi ni Kristo, siya ang tinapay ng buhay. John 6:35, John 6:51. Those who came to Him will never hunger again. Pag tayo nakasumpong sa Panginoon, hindi ka na muli magugutom. Dahil siya ang tinapay ng buhay. Kung ba nauuhaw, sabi niya, uminom ka ng inumin na galing sa akin. Pag ito'y ininom mo, hindi ka na muli mauuhaw pa. At ikaw ay magiging well of living water. Ibang-iba sa panahon natin. Physical bread, mga kapatid. Ano po kanina yung almusal ninyo? Pwede ba po malaman? Sino naglanggunisa dito? Naku po, ang lakas sa cholesterol nun. Pandesal. Pastor, pandesal namin, moringa. Ano ang siopaw? Sopas. Mamayang konti, wala na, no? Gutom na naman ako. Di ba, love, nag-ano na tayo? Nagmerienda na tayo. Di ba, nag-drive-in na tayo? Bakit parang gutom na naman ako? Physical bread. Mamayang konti, wala na. Yung bread of life, may lalong tumatagal, lalo tayong busog. Walang pumapalakpak. Even special bread, mga kapatid, from the tabernacle is consumed. Kahit na yung bread kainin natin, dun sa tinatawag na table of shewbread ni Aaron, banal na 12 shewbread, mga kapatid, magugutom pa rin tayo kasi physical bread po yun. Pero ngayon, mga kapatid, but the spiritual bread, Jesus Christ give us eternal life. Woo! Hallelujah! Kaligtasan ang ibinibigay ng bread of life sa atin. Better covenant. Mas magandang covenant with Jesus. One superior to the Old Testament covenant with Israel. Mas maganda ang covenant ngayon, the Old
Testament for Israel compared to the covenant we have in the New Testament. The New Testament, mga kapatid, covenant that we have, the law would be written on people's heart, not on tablets of stone. Naalala nyo yung law of Moses? Sabi po sa saang lugar yon, mga kapatid, sa Amerika, bawal po sa kanilang estado ilagay ang 10 Commandments sa mga institusyon like school, government building, dahil this is unconstitutional raw. 10 Commandments written in stone. Bawal. Pero nung si Kristo dumating, ang batas niya, linagay niya sa puso natin. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord! Praise the name of the Lord! Hallelujah! Grabe po. Matindi ito. Fifth is the altar of incense. Ito po ang altar. Ang tawag ay sunugan ng insenso. Na kung saan meron pong insenso na sinusunog dito, mga kapatid, the Lord required that special incense be burned constantly. At mababalik mo ba, Brother Solomon, dun sa pinaka, second? Sa second. Balik. Sige pa. Ito. Yung incense, mga kapatid, narito, ayan. Bago pumasok sa kabanal-banalan, nandito siya. Nagbibigay, mga kapatid, ng papuri, ng pagsamba sa Panginoon through incense. At mga kapatid, dito po makita natin, kailangan yan, constant, meron pong insenso. Exodus 30, 35 to 37. When Aaron's 2 sons, if you will remember, in the Old Testament, offered a strange fire. Ano po nangyari? Naalala nyo, mga kapatid? Nung sila ay gumawa ng hindi katulad nito, gumawa sila ng sarili nila na handog sa Diyos, what you call a strange fire, para makipag-usap sa Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Patay sila on the spot. Kasi ang only way na makipag-ugnayan sa Lord sa panahon na yon at pagbigay ng incense offering sa Lord, sa tabernakulo. Yung anak ni Aaron na akala nila, yung ginagawa ng tatay nila parang formalidad. Siguro naman, pakikinggan tayo ng Diyos. Maggawa tayo ng insenso rin sa Panginoon. Offering what the Bible calls a strange fire. What happened? Pinatay. Patay po sila sa Panginoon. So what happened, mga kapatid? Now, what incense represent? The prayer of the faithful. When Jesus Christ came, may insenso pa rin tayo. Though hindi katulad nung pinasisindihan pa at winawagayway sa Panginoon na insenso, hindi. Sa ating pananalangin, sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba sa Panginoon, nagbibigay pa rin tayo, mga kapatid, ng insenso sa Diyos. Coming to church, mga kapatid, should be a time of anticipation. When you come to church, yes, you will see your friends. Yes, you will come to the church and have fellowship and feel, satisfied because you are able to come to the church. But it's more. It's tulad ng awit, more of you, Lord. It's coming to the Lord, closer than ever. You're already close, mga kapatid. What keeps you from coming closer? Because the access is already open. Hindi naman nakalock ang pintuan para tayo makalapit sa Diyos. Open na, mga kapatid. Okay, all we have to do, mga kapatid, is enter therein and embrace, hallelujah, the presence of our holy God today. Oh, hallelujah, praise God. Mahina ang palakpak.
Mahina. By the way, mga kapatid, may meeting po kami kagabi at napagkasunduan na po namin, Makati Coliseum, whole day of October 24, that's Friday. Whole day, celebration, Feast of Tabernacles. Hallelujah. Lahat po dadalo. Di okay na, nandun na po sa pagsamba, no? Pagbigay ng insenso sa Lord. Tsaka papasok po yung saserdote o yung pare sa loob ng kabanal-banalan. So, mabigat po ito. Hindi siya yung maihip ng bagyo. Mabigat siya. At hindi kayong kunwari papasok yung parang tataas mo siya para papasok ka sa ilalim. Hindi ganon. Hindi pusa lang po gumagawa nun. Ang pare ganito, dadaan siya sa tabi para gaganon siya para siya makapasok sa loob. Mabigat po yung kortina na yan. Ang tawag po belo. Talukbong. Veil, mga kapatid. The veil separate the holy place from the most holy place. Banal na po kasi yung lugar na yon dahil yung inner court, pero meron pang kabanal-banalan sa loob at yan po ang nagsisimbolize ng kabanal-banalan, presence of God. Ang presensya ng Diyos nasa loob mismo, contained in that chamber. Kaya mga kapatid, nagsiseparate doon belo, talukbong, sa tabernakulo. Are you listening? Are you still listening, mga kapatid? Ito sabi po rito, the most holy place were the Ark of the Covenant. Now remember, mga kapatid, the Ark of the Covenant. Sige, i-advance mo na muna. Ayan. Bagamat hindi pa ako nandiyan, the Ark of the Covenant, ninanakaw po yan ng kaaway. Para sa kanila, pag nakuha nila yung Ark of the Covenant, o yung sa tawag sa Tagalog ay kaban ng tipan, represents the presence of God, parang talo na ang Israel, ang Diyos napunta na dun sa kumuha ng kaban ng tipan. Nakukuha nyo? Para siyang anting-anting. Lalo na ginagawa ng mga Philistines. Kilala yung mga Pilisteo? Di ba yung lahi ni Goliath, Philistine? Tama ba? Kaaway ni David. Kaaway ni Samson, mga Philistines din. Do you remember, mga kapatid? Ninakaw po nila yan isang beses. Ano nangyari? Ninakaw nila itong symbol ng presence ng Diyos galing sa Israel dahil ginupo nila kasi ang bansang Israel eh. Mabilis lang naman kasi gupuin dahil wala naman masyadong sundalo ang Israel eh. Puro samba sila eh. Nangyari, mga kapatid, dinala nila sa kanilang templo. Ilinagay itong kaban ng tipan sa harap ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang tawag, Dagon. Sabihin nyo, Dagon. It's a fish god. Yun ang Diyos-Diyosa ng Philistine. Iniharap nila yun. Doon sa rebulto, itong kaban ng tipan. Kinabukasan, mga kapatid, nagulat sila bakit yung Diyos-Diyosa nila nakayukog na, bumagsak, nakabaw sa harap ng kaban ng tipan. Tapos nagkakaroon sila ng sakit. Nagtataka sila, bakit? Di ba kung ito swerte, nakuha natin sa kaaway na Israel, bakit nagkakasakit tayo kung ano-anong kamalasan kinuha natin? Balik natin. Balik na lang yan. Malas yan. Nung binalik, mga kapatid, sa Israel, ang sabi ni David, nagbunyi ang Israel. Kaya siya sumayaw. Sumayaw siya. Ang sabi ng kanyang asawa, kakahiya ka? Hari ka man din? Pasayaw-sayaw ka pa dyan? Pero sabi ni David, ginawa ko ang pagsayaw sa Diyos na buhay. When the Spirit of the Lord is in my soul, I can dance like David. Ay, bakit di ka magbubunyi? Bumalik na yung simbolo ng presensya ng Diyos sa inyong kampo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya napapansin nyo, yung ibang church, purihin ang Diyos.
bahay ng Diyos. Sumasamba, pero tahimik. Moses style po yun. Eh dito ang ingay-ingay. Nalilinis yung tenga ko sa sobrang ingay. David praise po. Ang sistema. Pag napapasayaw ka na sa presensya ng Lord, wala pong pipigil sa inyo. Gusto mong humiyaw. Bakit ka hihiyaw, Pastor? Bingi ba ang Diyos? Ganda. Gandang katwiran yan. Pag ka na sumigaw, hindi naman bingi ang Diyos. Ay, pag naman tayo sumigaw, hindi naman ininervyos ang Diyos. Kaya walang problema kung kami humiyaw. Kasi si David, humiyaw din. Shout your praises unto the Lord. Pwedeng nakaluhod, pwedeng tumakbo, pwedeng sumayaw, pwedeng magtaas ng kamay, pwedeng tahimik lang. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi ako makapuri kasi baka nakikita ako ng kapitbahay. My goodness. Hindi ganon. Dapat God-conscious ka pag nagpupuri ka. Siya yung sentro, focus ng iyong ginagawa. Oh. Kaya nga mga kapatid, dito, natanggal lang yung sticker natin dito. Meron tayong nakalagay. Yung cellphone, may ganon. May bilog tapos may ganon. Kasi pagka worship time, wala pong magkakape. Walang iinom dyan na kung ano-ano. Talagang worship time tayo lahat. Focus sa Kanya. Kaya nga tayo nasa church eh. Kaya nga tayo nasa tabernakulo. Dahil sa Kanya, we want to draw near to His presence. Woo! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! I'm excited mga kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo. Parang wala ba? Hindi siya naapektuhan. Kurutin mo nga. Wag masyado maliit ha. Church, I tell you, balik sa belo. Balik sa belo. Hallelujah. Once a year, Aaron, through this veil, or Aaron will enter into the most holy place through this veil, and the veil was heavy. Woven cloth. Ito po'y hinabi na tela na pagkabigat-bigat, 15 feet wide. Di ba? 15 feet. Tama, no? Sa Charity Lane, 15 feet yun, ano? Sa mga nagbabasketball. Ganun kahaba yung kortina. Pero mabigat ito. Doon pumasok si Aaron para maghandog ng handog sa Panginoon. But praise the Lord, remember, when the Lord was crucified, pinako ang Panginoon sa krus at namatay siya. At that moment na namatay ang ating Panginoon, the veil of the tabernacle was cut into half from top to bottom. Naputol po yun. Anong ibig sabihin nun? Pagkakapal-kapal na veil. Talukbong napunit mula sa taas hanggang baba. Pinapakita lang ng Panginoon, sinasabi niya, my son, my children, welcome to experience my presence right here, right now. Pwede na. Woo! Hallelujah! Praise God! Yung pala ang ibig sabihin nun. Kaya pala wala tayong dahilan para sabihin, hihina ako, baka umulan kaya hindi na ako mag-church. Meron akong overtime, meron akong ganito, ganyan. Talagang prioridad pala talaga. Yung pala ang ibig sabihin ng pagpunta sa church. Yung church, nandun yung tabernakulo, yung pattern of worship naroon. Galing sa panahon pa ni Moises. So hindi ito inimbento ng ating bishop, mga kapatid. Galing pala sa Biblia ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko po narinig yung palakpak ninyo ha. Woo! Hallelujah! Sige, sunod. Eto na. Matindi ito. Matindi ito mga kapatid, itong susunod natin.
The Ark of the Covenant. Ito na yung kabanantipan sa Tagalog. Na kasama po yung luklukan ng awa. The mercy seat. Kasama ng Ark of the Covenant, which signifies the presence of God. The central focus of the entire tabernacle was the most holy place. Yung kabanal-banalan, ito yung pinaka-integral place ng tabernakulo. At yan po ang pinaka-importante, ang presensya ng Diyos. The area, mga kapatid, where the winged cherubim face each other. Nakita niyo yung may pakpak na kerubin na magkaharap? Yun po ang simbolo ng kaban ng tipan. Ano po yung nasa loob nun? The Ten Commandments, a sample of manna inside. Mayroon po nasa loob dun. Presensya ng Panginoon yun. He is provider. He is God. He's the lawgiver. And He's our Savior. Nandun doon. At mga kapatid, God's purpose and desire was to dwell among His people. Pagka naririnig yan, ako natatouch. Desire talaga ng Diyos siya manahan sa atin, makapiling tayo. Siya ang may desire nun. Kaya lang tayo napasama dahil nag-react lang tayo sa kanyang panukala at offer. Sa kabutihan niya, hindi natin matiis. Panginoon, napakabuti mo. Sino ako para humindi sa iyong presensya? Pero katakataka, kahit ganun na kabuti ng ang Diyos, nandun pa ang mga tao lumalayo sa Kanya. Samantalang Kanyang layunin ay makasama tayo lahat. Oh, hallelujah! That is His desire and purpose, to dwell among His people. Great is our God. Hallelujah! The layout of the tabernacle along with the steps of sacrifice, cleansing, and remembering Christ or God's promises are all designed to bring sinful mankind to a loving and holy God. Lahat po ng disenyo, kahit luma po yan, ang kanyang disenyo para mahatak yung tao palapit sa Panginoon. Kaya pagka kayo napunta sa church, no one is stopping you to draw near to God's presence. No one will say to you, hey, your volume is quite high. Hinahinaan mo yung salita at pagpupuri sa Panginoon. Walang sasabi sa iyo yan. Baka sabihin pa nga natin, kulang pa yan. Kasi sa totoo lang, ang sarap talaga sambahin ang Panginoon. Lalo pa kung alam mo kung bakit mo dapat siya sinasamba. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. Church, I tell you, Christianity is not a belief in which man reaches to know God. Hindi paniniwala itong ating ginagawa na tayo yung lumalapit sa Panginoon para makilala natin siya. Christianity is all about God who approaches His creatures and make it possible for us to know Him. Walang tao lalapit sa Panginoon dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Binuksan na po ng Diyos ang kanyang pintuan para tayo na makasalanan, makalapit pa rin sa Kanya. Juan 6:44, ano pong sabi? No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Sino ang nagpalapit sa iyo sa Kanya? Diyos pa rin. Ulitin ko ha. No one come to me unless the Father who sent me draws him. Diyos pa rin. Church, let's see the chart here.
Now, Israelites commune with God through the tabernacle. Paano makipag-ugnayan ang mga Israelitas sa Panginoon sa pamagitan ng tabernakulo? So, brazen altar for sacrifice. Pasensya na kayo maliit, pero you can take a photo of it. Pero nung dumating si Christ, yung sacrifice niya na ang nangyari, which is very, superior than the animal sacrifices. Once and for all. Did you hear me? Sapat na yung kanyang sacrifice na isa. Sa Israel, time to time or yearly. Offering of animal sacrifice. Bloody offering. Pero si Kristo dumating once and for all. Minsan, mamatay. Sapat na. Future, past, present. Covered. Number 2, the labor of brass for washing. Yung saserdote, hinuhugasan niya sarili niya para malinis. Ngayon mga kapatid, naniwala ka kay Kristo, you believe the gospel, you obey the gospel, and you repent of your sins. Cleansing happens because of repentance. Not just reconciliation. Hindi lang pakikipag-ayos sa Panginoon na banal, pati paglinis because of repentance. 3, candlestick lampstand. May Holy Spirit na po ngayon. Kaya kaya natin magliwanag. Hindi sa sariling switch, bubuksan ko na ngayon, on. Hindi, wala, nasa workplace ako, off. Hindi, nasa staycation ako, nandito ako sa lancha. Nag-aano ako rito, mag-swimming ako mamaya, off na muna yung light. Wala pong ganun. Wala. Meron tayong Holy Spirit. Empowers us to keep our light open because of the dark world that we live in. For God so loved the world that He sends His Son, the light, to save mankind. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Church, I tell you, time to shine for the Lord. The table of shewbread. Sa panahon natin, ano po itong tinapay na to? Preaching of the word of the Lord. Huwag po kayong magsasawa sa mukha ng inyong pong mga ngaral. Sasabihin ko po sa inyo, isang araw wala na po ang mukha na ito. Kasi hindi naman po tayo forever. Meron pong successor na darating at ilalagay ang Panginoon. Anong kanyang gagawin? Ipipreach niya pa rin ang salita ng Diyos. Because Jesus is the bread of life. Tuloy-tuloy ang ligaya natin. Kainin ang pagkain na pag kinain mo, hindi ka na magugutom. Inumin mo ang inumin na pag ininom mo, hindi ka malalaseng. Kung hindi ka pa mauuhaw muli. Holy Spirit infilling. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. And that's what church is all about. Because that shadow, Old Testament, has become the real thing now. Yung shewbread, mga kapatid, the table of shewbread becomes the pulpit wherein the bread of life is being dispensed to everyone. Hallelujah. The altar of incense. Ano po ito sa panahon natin? Nagpapausok para sambahin ang Panginoon. Papayag ka para sambahin ng Diyos. Sige, ito na Panginoon sa iyo. Bibili ako ng insenso. Ito. Sige, babay. Meron pa akong gagawin. Ganun ba? Hindi. Pupunta ka, ikaw yung insenso. Sasambahin mo siya, Panginoon, salamat. Salamat sa mga pagsusubok at ako'y pinalalakas mo. Panginoon, aawitan kita, Panginoon. Lord, I will shout my praises to you, not because you're deaf. I shout because I'm exuberant. I'm happy. I'm celebrating. Celebrate. Jesus, celebrate.
Pag worship time, excited. Hindi yung nanonood. Sino yung preacher dyan sa likod? Magaling ka ha. Next time, ikaw na magpipreach dito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Humihina ba palakpak? Oh God, hallelujah. Kailangan magbago ka. Hindi yung nandun ka lang sa isang sulok, mga kapatid. Dahil nakita ko na sila, okay na ako. Ay, hindi yan ang pagpunta sa church. You misunderstood, mga kapatid. The church is the symbol of the tabernacle. And it gives us a pattern to worship God. Hallelujah. Pagka mapapansin mo may humihiyaw na, bakit ikaw tahimik ka pa? Humiyaw ka rin. Maramdaman, sarap pala humiyaw sa Panginoon. Nare-release. Oh, hallelujah. Ayan, gusto mo na magsabing hallelujah ngayon. Wala ako narinig sabing hallelujah. Meron ba? Yes, hallelujah. Oh, yan, meron na. Ayun. Sino pa? Hallelujah. Mag-hallelujah, formal pa. Sa bagay, pwede naman. Pwede naman. Hindi ko sasabihin na pangit. Kasi marami pong mananampalataya, tahimik sumamba. Sumasamba pa rin. Tahimik nga lang. Pero what keeps you from exuberant praise when the table is already, open for celebrating the presence of God? Express your worship to the Lord, symbolizing the incense that you present to the Lord. Prayer, oh my Lord, napakasarap mag-pray. Hindi lang po sa ating prayer time, kayo mga professional, napapansin ko meron kayong representative. Hindi, si Mama naman nandyan Lahat tayo sumali. Kasi meron naman kayong internet. Buksan nyo yung PC nyo sa trabaho. Hindi masama yun. Mag-pray kayo kasama namin. Isa-isa nagpe-pray po mga kapatid sa prayer time. Kayo na hindi pa naka-experience, sumama po kayo Friday. Tapos ito pong napakinggan nyo, natalakay ko na po sa Bible study. Pero dahil marami sa inyo hindi naka-attend, inulit ko po sa pamagitan ng preaching naman. Preaching, teaching. Sana po may natutunan po kayo sa ating pag-aaral na to. Sana lumalim po yung unawa ninyo na pag nagpupunta kayo sa church, hindi lang po attendance, okay, present. Brizelle, present. Oh, dyan. Okay. Absent ito. Ito, present. Hindi lang po ganun yun. Nasa church kayo because the presence of the Lord is in this place. Kaya tayo nagpupunta. We draw near to His presence. We praise Him and we thank Him. We glorify Him and we worship Him. Ooh, hallelujah. The veil, yung talukbong, ay wala na. Pwede ka nang pumasok sa altar, lumapit sa Panginoon at sabihin mo, "Here I am, Lord. Use me." Through Christ. Narinig nyo, sinabi ko dati, kahit gusto mo lumapit sa Diyos, hindi ka makalalapit sa Kanya kung hindi sa pamagitan ni Kristo. Because there is a veil so thick that you cannot come into His presence that separates man from the holiness of God. And yet when Christ came and died on the cross, pang! Naputol po. Pwede ka na pumasok sa presensya niya. Hallelujah. At huli, priests and garments. Ipa-pass forward ko na mga kapatid. Hindi mo ba alam, we are priests of Christ. So in closing, why tabernacle is important even now? Siguro napaliwanag ko na yan, pero ulitin na natin at tatapusin na natin ang mensahe. Tabernacle is important because today, we are God's dwelling place.
Tirahan na tayo ng Panginoon ng Kanyang presensya. Siya'y nananahan sa atin. 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Ayun. Huwag kang makialam dito ha. Katawan ko to ha. Ako may desisyon dito ha. Sino may sabi sa'yo? Katawan mo. Luklukan yan. Lugar yan ng banal na spirito. Which you have. That was given to you. But you are not your own. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dwelling place ka ng Panginoon. Kaya hindi nakakagulat kung pupuspusin ka ng Holy Spirit ng Lord, hindi ka gulat-gulat. Kasi you are like a vessel that needs His presence. At pupunuin niya yan for good measure. Second, God's holy presence is among us. Sumasa atin na ang presensya ng Diyos sa panahon natin. Exodus 40:34-38. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and by night, fire. Narinig nyo? Habang bumabiyahe ang Israel, mga kapatid, kasama sa presensya nila ang presensya ng Diyos. Sa gabi, ang sabi dito, cloud, ulap, para wag silang mapaso sa init ng araw. Sa gabi, wag silang manginig sa lamig. Meron pong pillar of fire. Sumasa atin na po ang presensya ng Panginoon. That's why the tabernacle is an important reminder for us of how to worship Him properly. Third, as believers, as part of the priesthood. Oh my Lord. Pastor, hindi ako pastor. Pero sabi ng Biblia, saserdote po tayo. You are priests. 2 beses, bibigyan ko kayo ng verse. 1 Peter 2:5. Ang sabi, living stones. Buhay na mga bato kayo. Batong buhay. Holy priesthood. Pagkasaserdoteng banal. Sabihin mo sa inyong katabi, holy priesthood. Ano sabi mga kapatid dito sa 1 Peter 2:9? Royal priesthood. Makaharing pagkasaserdote. Oh my Lord. Holy na, royal pa. Ano pang hinihiling ninyo? Ano pang hinahanap nyo? Kasi ibig sabihin, wala nang third person or second person na hahalili sa'yo para lumapit sa Lord. Hindi katulad sa ibang relihiyon. Mag-pray ka kay Lolo ganito, matagal lang namatay, na mag-pray niya kay Mama Mary, tapos si Mama Mary kakausapin si Jesus. Ay, wala na pong ganon. Diretso na po tayo. Because you are a royal priesthood, you are a holy priesthood through Christ.